ay 12.5 Japanese lang, di ba? Pero kaya naman pala, lalo na dahil ginamitan natin ng Ladies Choice Japanese style mayonnaise pare. Oh, ayan yan no, pare, yung creaminess, yung umami, yung linamnam. What? Saan? Can I finish folding? Please. Parang nakaka-intimidate Please. sa umpisa. What do you want? What do you want? Hindi man perfecto, pero disente, ganyan talaga kapag nagsisimula, di ba? So kahit nakaka-intimidate yan, magagawa niya ng paraan niya. Huwag kayo masyado ma-pressure pagkain lang yan, ha? Masyado ma-pressure. Ngayon meron lang akong pauling mensahe para sa mga inaanak ko. Watashi no Nadzuke Kotachi wa Ladies Choice Japanese Mayonnaise Detsukuta Ryori o Tameshite. Tama po ba? Tama po ba? Imasu Kore de Gaishutsu tema o kakezu ni Jitaku de oishi Nihon yori o tsukuru koto ga dekimasu. Genkimatsu. Huwag niyong kalimutan i-try itong mga dishes na ginawa natin dito. Siyempre gagamit kayo ng Ladies Choice Japanese style mayonnaise. Available na ito sa mga groceries. And siyempre, huwag niyo rin kakalimutan i-try yung mga dishes sa mga partners namin. How is mommy gonna finish folding? Goodies. SpongeBob. Hindi. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Okay. Okay. Oh yeah. Love mo SpongeBob. You wanna watch SpongeBob? Huh? You wanna watch SpongeBob? SpongeBob? Thank you. Look, mommy's folding it. Folding. Yay! Finish! Yay! Finish! Yay! Lumabas na naman itong Bernie ko. Simono. Ano ang ibig sabihin? Yay! SpongeBob SquarePants. I know. Ikaw lang Alaskan King Crab, Alaskan King Crab eh. Ay, sorry. Hindi. Ibig sabihin, hapon-hapon na naman. Hapon-hapon na naman ang gagawin. Kombanwa. Sakto. Kombanwa. Iba dapat yung shoot namin ngayon. Pero maganda yung suggestion ni Amity eh. Sabi, ito tala mo kinakain ni Amity ngayon. Hapon-hapon din yan, pre. Kanin, fried chicken na may miso soup. Ito ang suggestion ni Amity. Napakaganda nga naman talaga. Onigiri, many ways. Sabi ko, onigiri? Di ba kanin na may palaman lang yun? Noong nanood ako, nag-research ako ng konti. Oo nga, yun nga siya. Kanin na may palaman lang siya. Saka katumbas ng sandwich sa Japan nung sinaunang araw. Yung kailangan mong work sa sa malapit meron kang baon. Dahil na abundant ang kanin sa Japan, hindi sandwich na nagawa nila. Onigiri. Kung ito, yung kanin lang na may palaman sa gitna, sige, pasok ko sa panlasang Pilipino. Pero siyempre, tinignan ko muna kung baka mamaya meron itong mga batas, limita, yung mga ganyan. Kasi baka mamaya, bawal pa lang. Alam mo na, di ba? May mga bawal pala. Meron mga tradition na onigiri. Meron din namang mga modern na at yung modern, kahit ano, pero may nakita ako para masarap eh. Palaman niya ng egg yolk. Ang skillful doon, kung paano may papalaman yung egg yolk doon sa loob ng, na hindi nababasag. Hindi ko gagawin yon. Pero basically, kanin ulam na to. So dahil kanin ulam siya, pasok siya, pre. Sa konsepto ng Pilipino ng pagkain. So try natin, di ba? Hanap tayo ng mga Pilipino ulam na masarap sa kanin, ulam. Pwede natin Again. kuha na tayo ng mga palamang Pilipino na ilalo, papasok lang sa kanin, pero hindi lang basta ganon. Kasi doon sa napanood ko, sabi niya, rice ang main component nito. So, dapat yun yung masarap. Ang Pilipino kasi, ewan ko may pagkakaiba ba sa mentality ng pagkain ng Hapon at Pilipino? Kasi Pilipino, para sa atin, hindi masarap ang kanin ng sarili niya lang. Masaya ka pa pag sinerban ka ng kanin lang. Tapos, alam mo yun, sa atin lagi may ulam. Simulan na natin to. At, ano ba unahin ko? Ito muna. Tama na.